Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng mga pahayag kay Apostol Juan, unang kabanata. Ang aklat na ito ay ang talaan ng mga pangyayaring inihayag ni Hesukristo. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang paghahayag na ito upang ipakita sa kanyang mga lingkod kung ano ang dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Ipinaalam ni Kristo ang mga bagay na ito sa kanyang lingkod na si Juan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anghel sa kanya, at inilahad ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang ulat tungkol sa mensahe mula sa Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Masaya ang nagbabasa ng aklat na ito at mapalad ang mga nakikinig sa mga salita ng propetikong mensaheng ito at sumusunod sa mga nakasulat dito, sapagkat malapit na ang panahon kung kailan mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Mula kay Juan para sa 7 simbahan sa lalawigan ng Asya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, na siyang naririyan, na noon ay naririyan at siyang darating. At mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, na ibinangon mula sa kamatayan at siya ring pinuno ng mga hari ng mundo. Mahal niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan at iginawa tayo ng kaharian ng mga saserdote upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Mapasa kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Masdan, dumarating siya na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat, pati na ng mga sumugat sa kanya. Magdadalamhati dahil sa kanya ang lahat ng mga tao sa lupa. Mangyayari nga ito. Ako ang una at ang huli, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang siyang naririyan, ang siyang noon ay naririyan, at ang siyang darating. Ako si Juan na inyong kapatid. Bilang tagasunod ni Jesus, ako ay inyong katuwang sa matyagang pagtitiis sa mga paghihirap na dumarating sa mga kabilang sa kanyang kaharian. Napunta ako sa isla ng Patmos dahil ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nung araw ng Panginoon, napasa akin ang kapangyarihan ng Espiritu at narinig ako ng isang malakas na tinig sa aking likuran na parang tunog ng trumpeta. Sinabi nito, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala ang aklat sa mga iglesia sa 7 lungsod na ito: Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Tumingin ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin,
at nakita ko ang 7 kandileros na ginto, at sa gitna nila ay may nakitang katulad ng isang tao na nakasuot ng mahabang kasuotang umaabot hanggang sa kanyang mga paa, at may gintong sinturon sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhok ay maputi na parang lana o parang niebe, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ang kanyang mga paa ay kumikinang na parang tansong dumaan sa pagdadalisay at pagpapakintab, at ang kanyang tinig ay parang ugong ng malakas na talon. May hawak siyang 7 bituin sa kanyang kanang kamay, at isang matalas na tabak na may dalang talim ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay kasing liwanag ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napasubsob ako sa kanyang paanan na parang patay. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako ang buhay. Namatay ako, ngunit ngayon ay buhay na ako magpakailanman. Hawak ko ang kapangyarihan sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay. Isulat mo ang mga bagay na iyong nakikita, ang mga bagay na nangyayari ngayon, at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos nito. Narito ang lihim na kahulugan ng 7 bituin na nakikita mo sa aking kanang kamay, at ng 7 gintong patungan ng ilawan. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 simbahan, at ang 7 patungan ng ilaw ay ang 7 simbahan." Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganun din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong kamangha-mangha, hindi nakakatakot. Ipinangaral sa atin ng simbahan at ng mga mangangaral ng mabuting balita na isang araw tayo ay haharap kay Kristo upang magsulit ng ating mga buhay. Nakatala ito sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 kabanata, 10 talata. Nakasulat dito ang sumusunod: "Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap kay Kristo upang hatulan niya. Tatanggap ang bawat isa ng nararapat sa kanya ayon sa lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama, habang siya ay nabubuhay sa kanyang katawan." Ang maunawaan na ang lahat ng bagay ay lantad at hayag sa paningin ng Diyos, kung kanino tayong lahat ay magsusulit ng ating mga gawa ay dumadagdag sa aking pagkabalisa. Basahin natin ang isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Hebreo, 13 talata, 4 na kabanata. Nasusulat dito: "Walang anuman ang maitatago sa Diyos. Ang lahat ng bagay sa buong sangnilikha ay nakalantad at hayag sa kanyang paningin, at sa kanya tayo lahat
magsusulit. Mayroon din akong kaunting pangamba kapag naiisip ko kung paano tumugon si Apostol Juan nang makita niya si Jesus sa kanyang nakasisilaw na kaluwalhatian. Siya ay nahulog sa kanyang paanan na parang patay. Basahin ang isinulat ni Apostol Juan sa kanyang pahayag. 17 talata, unang kabanata, nasusulat dito. Nang makita ko siya, napasubsob ako sa kanyang paanan na parang patay. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli." Ngunit naalala ko ang sinabi ng Panginoon kay Juan. Hinipo ng isa na namatay sa krus at muling nabuhay mula sa libingan ang kanyang lingkod na namangha, at mahinahong niyang sinabi, "Huwag kang matakot." Ang mga salitang iyan ay nakaaaliw para sa lahat ng naniniwala kay Jesus. Namatay siya para sa atin upang tayo ay mapatawad. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, sinira niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa atin upang tayo ay malayang makapaglingkod sa Kanya. Ang posibilidad na makita si Jesus ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit purihin ng Diyos, hindi ito kailangang maging nakatatakot. Upang makita ang mukha ni Kristo, aking Panginoon, o mahal na katiyakan ng kanyang salita na siya para sa akin ay naghahanda ng isang lugar kung saan balang araw ay makikita ko ang kanyang mukha. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang mga katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Paano naaapektuhan ng Ebanghelyong ito ang aking pagpapahalaga sa Diyos? Idagdag mo dito, kabayan, ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng pahayag ni Apostol Juan, unang kabanata, 17 talata. Nang makita ko siya, napasubsob ako sa kanyang paanan na parang patay. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli." Panghuli, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito.
Kung kilala mo si Jesus bilang tagapagligtas, wala kang dahilan upang katakutan siya bilang hukom. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.